Yo, isang magandang araw ulit mga kanter. Ngayon ay February 3. Sumubok ulit tayong mga gamit natin si lapak pa rin. Huling pangatin natin nung January 29 nung makahuli si lapak. Mula noon ay nag-uulan. Kahapon lang medyo ganda-ganda ng panahon kaya sinubukan nating mga ulit ngayon. Bali dito may tumilaok kanina nung papunta ko sa lugar na to, may tumilaok. Kaya nilatag ko dito si lapak. Sinubukan ko kung siya ba ay lalapit. Panoorin po natin ang nangyari. Kung makakahuli ba ulit si lapak. Bali itong lugar ay malapit lang sa baryo namin. Siguro mga 10 minutong lakad lang. Nandito na. Pero medyo matarik ang daan pababa. Sa baba kasi to. Diyan na counter, numuputak din. Lumapit na yung alpas, pumuputak-putak. Kaya napaputak din si lapak. Tapos malapit ako dito sa ilog kaya maririnig nyo yung lagaslas ng tubig. Medyo maingay. Bigla lang lumapit yung alpas galing sa malayo din. Hindi na tumitilaok hanggang dyan, hindi na siya tumitilaok. Kung lumapit lang siya kay lapak. At yan nga mga counter, yung alpas lumabas na. Galing siya dun sa parting kanan. Medyo baba dyan, galing baba. Ay, napakaganda ng alpas. Mahaba na rin yung kanyang bagibang. Ganyan yung ugali ni lapak pagka malapit na yung alpas, hindi na yung tumitilaok. Ganyan lang siya kahit nung nakahuli siya. Kahit yung mga nauna pa na nilalapitan siya, ganyan ang ugali niyan. Pag may lumapit, hindi na natilaok. Siguro ganyan ang diskarte niya o kulang pa siya sa diskarte kasi nga minamanso pa lang naman natin si lapak. Hindi pa siya veterano mga kanter.
Ang maganda kay dito kay Lapak, pag tumitilaok siya, talagang nilalapitan siya agad. Na subukan ko sa kanya ng ilang bisis. Pag siya dinadala ko, pag tumilaok, maya maya naandyan na yung alpas sa malapit. Kaya yun ang nagustuhan ko kay Lapak. Hindi pa siya veterano kaya mahina pa siyang dumiskarte. Sana pag tumagal mas gumaling siya, matuto siyang dumiskarte pag malapit na yung alpas. At yan mga kanter, isa lang yung routine ng alpas. Lalabas, tapos babalik ulit dun sa pailalim, babalik ulit kay Lapak. Ganun yung ginawa niyan, nakailang ulit yan ng ganyan. Siguro may kasamang inahintong alpas dun sa ano. Kaya pabalik-balik siya dun sa parting baba, sa madilim na sulok. Baka may inahin siguro to dun na binabalik-balikan. Kaya pabalik-balik siya. Yan naman mga kanter. Ganun na naman ang ginawa nung alpas. Lalapit kunti, babalik dun sa bandang sulok. Oh, ayun na naman oh. Hindi ko alam kung bakit ganun ang ginagawa niya. Si Lapak naman patingin-tingin na lang, siguro nabubuisit na dun sa alpas, hindi naman lumapit ng ano, ng tuluyan. Baka nairita si Lapak. Pabalik-balik yung alpas. Lulubog lilitaw. At yun mga kanter, muli na namang lumabas yung alpas. Pa. Lumitaw na naman. At
Ayun, sana lumapit. Sana lang lumapit. Ang ganda-ganda pa naman ng alpas. Ayun, oh. Tik-tik na lang. At ayun, pabalik naman siya dun sa lungga niya. Siguro yun ang teritoryo niya dun banda, kaya lagi siyang nandun. Ayun, oh. Ayun. Yun nga mga kanter, dyan ay tuluyan nang namaalam yung alpas. Balikan na lang natin sa susunod.